Kabayan, kumusta? Ano balita sa inyo? Sa mga job seekers na naghanap ng mga trabaho opportunities sa Canada, sana po ito ating video ay makatulong sa inyo dahil ito po ay 50 katrabaho ng kailangan. Kung kayo man ay 18 years old and above, napakagandang opportunity ito. Kaya panoorin niyo po itong ating video. So, ano po mga guys, again, kung kayo man ay mga baguhan lang dito nga sa ating channel, sana po yung makonsider i-like, i-subscribe, huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para update kayo tuwing meron ko in-upload dito nga sa ating channel. So, balik guys, sabi ko sa inyo na ito'y napakagandang opportunity sa mga mayroong sapat na qualification dahil ito po ay legit agency. No? Again, sinasabi sa inyo na pasensya na kung medyo hindi na ako masyado nagpo-post dahil nga sa nahirapan akong maghanap ng trabaho para sa inyo dahil ayoko namang gumawa ng mga content lang para sa views. Ayoko naman ng ganon. Okay? So, but again, sinasabi sa inyo na talagang ang labanan dito, subukan nyo yung mga agency sa Pilipinas na baka pwede kayong mag-apply dahil sa ngayon, napakahirap talagang Canada dahil yung ibang mga employer ay talagang wala silang LMIA or kung meron ba silang LMIA, talagang napakahigpit ng makakuha ng LMIA dito ngayon dahil sa napakaraming mga international student na naghahanap din ng trabaho, ayaw umuwi sa kanilang country. So talagang ito yung isang problema ngayon sa mga pagdating sa employment. Okay? But again, sinasabi ko sa inyo na dito sa pag-apply sa Canada, importante din na mag-apply kayo ng ayon sa experience. Sinasabi ko sa inyo lagi, at magbasa kayo, ano ba ang mga job requirements? Ano ba yung mga qualification na hinahanap? Dahil kung ang inyong qualification or ang inyong mga resume ay hindi ganong kasulido, sa dami na nag-apply, talaga namang mahirapan kayo na maka-line up sa mga trabaho dahil talagang kung sino pinaka-the best, yun ang kukunin. Di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, tinuturo ko sa inyo, noon pa man, sinasabi sa inyo na sana ang inyong resume ay ayusin ninyo. Dahil ang resume ay isa sa mga nag-represent sa inyong sarili upang kayo ay tawagan ni employer. Okay? So, si employer ay naghahanap-hanap yan kung sino ang qualify. Ito yung mga most qualify, ito yung mga medyo qualify, at ito naman ay hindi qualify. Subalit sabi ko sa inyo lagi na importante na basahin niyo muna bago kayo mag-apply. Sa tingin niyo kayo ay may mga sapat na experience, talaga naman tirahin niyo na. Okay? So again, pagdating niyo sa Canada, subukan niyo kaagad magkuha ng mga English exam dahil yan po ay isa sa mga requirements upang kayo makapag-PR dahil ang nangyari nga yung ating mga kabayan na sabihin ko na lang, itong ating mga barbero na ating mga kabayan, talagang sila ay parang nag-take for granted lang siguro or hindi pumapasa tuwing sila ay nag-take ng exam, so nahirapan sila. Kaya nga sinasabi siya lagi na mag-focus kayo, makakuha ng English exam dahil isa yan sa mga requirements upang kayo ay maging permanent resident sa Canada. Dahil kung hindi naman kayo desidido dyan, talagang isa kayo sa mapapauwi pag natapos sa inyong kontrata. Okay? So, but again guys, sinasabi ko sa inyo na meron ako nakitang trabaho opportunity para sa inyo. At again, ilalagay ko doon sa description yung kanilang address or dito sasabihin natin upang kayo ay magkaroon ng idea na kung saan kayo pwede mag-apply. No? Subukan nyo mag-apply doon sa agency na to dahil sila po ay mga legit agency na sila po ay nagpaparating ng mga trabahador galing Pilipinas papunta sa Canada. Okay? Halika, tingnan natin. Trabaho na to ay itong ang industrial meat cutters. Ano? Ito po yung Venture Management System International Corporation. At kung kayo man ay may mga 3 taon na work experience, talagang napakaganda to. At kung ito po ay nasa Nipawa sa Manitoba, dito nga sa Canada. So again, ang Nipawa ay ito sila yung mga slaughterhouse dito sa Manitoba at ang Alberta naman meron din ang Alberta, Cargill or marami pa na iba no na pwede rin kayo mag-apply. Subalit ito ngayon ay nasa Nipawa, no? Maraming mga mga Filipino din na nagtatrabaho sa Nipawa.
So, hindi kayo masyado ganun ka lungkot. Yon. So, again, may time pa kayo. Ayusin ang inyong mga resume upang kayo ay makuha ng mga trabaho dito. Ito po ay matapos sa June 11. So, subukan nyo. Okay? So, ang Adventure Management System International Corporation. Yeah, so puntahan nyo. So, ito yung sinasabi sa inyo kanina na dapat maayos ang inyong mga job description or basahin nyo muna job description kung kayo man ay may mga klaseng ganitong trabaho sa inyong pagiging butcher or meat cutter. Subukan yung kopyahin to at ilagay sa resume. Medyo i-revise lang ng konti para at least hindi masyado halata na kinopya nyo tapos ni-revise nyo na lang. Okay? Again, kung kayo man ay nagsoso, nag-split, nag-scribe ng mga carcass into smaller portion to facilitate handling, yan, importante po yun. No? So, importante isulat nyo ano bang mga ginagawa nyo sa pagiging meat cutter. No? Mga cut deboning, standard cuts of meat such as chunk, ham, loin, plated, round, and shanks to prepare meat and packaging and marketing using knife and meat hooks. No? So, importante, kung ano man mga ginagawa yung bilang isang meat cutter, importante din to, no? Na meron, ipangsulat nyo ano ba yung mga kinakat nyo para ano yun. So, yan ang importante. No? Insert the knives and the meat around the bones to separate the meat, fat, tissues, and defects. So, ginagawa nyo ba sa pagiging meat cutter yan sa trabaho nyo? Ito, subukan nyo. Okay? So, sulat nyo yan. So, weigh carcasses to be moved into the cooler and then follow food safety requirements. So, again, itong mga food safety requirements, imposible naman wala sa Pilipinas yan. So, isulat nyo yung inyong mga food safety na kung meron kayong mga food safety, ilagay nyo yon, sabihin nyo, meron kang food safety certificate, ilagay nyo dyan sa inyong resume. Malaking bagay yan. No? So, ito yung sinasabi sa inyo na ano ba yung mga job qualification? So, ang job qualification dito, hindi sinabi na kung ilang taon ka, but again, below 18 years old. So, kung ikaw man ay mga 40, subukan mo lang mag-apply. No? Kasi hindi naman sinabi dito na may cut-off sila kung ilang taon ka. A minimum of 3 years work experience is required. Candidate must be at least high school graduate. No? Should have at least a minimum of 3 years work experience of verifiable experience as a meat cutter, deboner, slaughter without gaps. Ang ibig sabihin yan, ikaw ay mayroong trabaho as 3 years work experience na tuloy-tuloy ang iyong experience na 3 years. No? Yun ang ibig sabihin niya dyan. So again, must have a valid IELTS certificate or general training, UK 6. So ito sinasabi sa inyo na magkuha na kayo ng IELTS dahil ang IELTS ay importante sa inyong pag-apply dito nga sa Canada. At ito po, dahil nga sa medyo stricto na si Canada, so ito ang isa sa mga requirements. No? So hindi sinabi dito yung validity ng IELTS mo, but again, ang IELTS dito is equivalent lang to sa mga high school graduate. So kung kayo man ay mga grade 12, siguro nasa 4 yata to or 5. I think 4 lang yata to. No? So subukan nyo. Must have an SS online account. Importante po na mayroon kayong SS account dahil dito malalaman kung kayo ba talaga ay empleyado o hindi yung mga fake, okay? Must be able to provide employment certificate and other employment verification documents, company ID, mga payslip, contract, or ano-ano pa, SSS contribution nyo, pag-ibig contribution nyo, ibigay nyo sa kanila dahil isa yan na malaman ni employer or ni employer nitong agency na kayo ay talagang nagtatrabaho kayo ng mahigit 3 taon or something. Okay? Again, ang TESDA, sinasabi ko sa inyo lagi ito, na kung wala kayong mga ganap sa buhay, magkuha kayo ng mga TESDA certificate dahil pagdating ng panahon, kayo ay mag-apply ng mga trabaho sa Canada, mas maganda na mayroon kayong TESDA certificate. Okay? So, yun. Importante yung NC2 na yan. Must be willing to travel to Manila for a trade test and interview. So, napakadali lang naman yan. So, sinasabi ko sa inyo, ito po ay walang placement fee. At ito po, ang agency na to ay matatagpuan sa Parañaque City, sa Metro Manila. Yun. Subukan nyo lang yan itong building nila or i-google ninyo saan ba makikita itong Venture Management System International Corporation. Yun, importante po yan. So again, sinasabi ko sa inyo na malaking bagay na ang inyong job qualification
or job, ano ba yung mga ah, ganap nyo sa trabaho, sulat nyo kasi malaking bagay yan na kayo ay nagsusulat sa inyong resume upang makita at hindi paghuhulaan ni employer kung ano mga ginagawa nyo bilang isang mga ah, nagtatrabaho sa slaughter, no? Ito naman ay hindi naman sinasabi dito na kayo ay magtatrabaho lang or qualify kayo. For example, kung kayo man ay mga nagtatrabaho sa mga slaughterhouse, sa mga public market or something, hindi naman sinabi kung anong company or whatever. But ang importante dito na meron kayong SSS contribution, meron kayong mga certificate na makapag-certify sa iyo na ikaw ay nagtatrabaho bilang isang butcher. Ayan, napakalaking bagay yon. So again, sabi ko sa inyo na maraming mga opportunity. Ito ay 50 katrabahador. Subukan nyo mag-apply kung kayo man ay qualify. So, subok lang, ayusin ang resume. Okay? Para at least hindi masayang yung pag-apply. So, guys, sabi sa inyo, marami po akong mga videos dito sa ating YouTube channel. Sana po ay makonsider ninyong panoorin at pwede nyo i-share ito ating mga video sa inyong mga social media platform. At kung hindi pa kayo nag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe at huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para update kayo tuwing meron akong bagong upload dito nga sa ating channel. So, ganun po mga guys. Sana po ay nakatulong to sa inyo at subukan nyo lang. Tingnan nyo. Then, kung mag-workout ito para sa inyo, apply na kagad. So, ganun po mga guys. Again, maraming salamat ulit sa inyong panunod subaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day.